Kaya wag mong utuin ng mga tao. Kung ganyan na nangyayari, na korupsyon ang nangyayari sa ating paligid, sa ating bansa, hindi po pwede ibigay namin ng yung mga sponsor, yung mga kasama namin, mga vlogger na nagbibigay. Hindi po pwede yan. Mali po yan. At saka paglalaban din namin sa mga ganyan. Dahil kung walang vlogger, walang bibigay na pira. Okay. Marami, magbibigay ng gobyerno ng pusiso, abutan ng taon-taon. Abutan pa siya ng taon na bago ibigay yung pira. Kawawa yung gutom na. Patay ng gutom, dilat na mata. Ha? Tambak ng lapot. Maraming salamat po sa atin at part 6 na po ito na ating vlog. So maraming salamat po sa inyong lahat. Sana tuloy-tuloy lang po sa pagbablog po natin. At tuloy-tuloy lang po pag-subscribe po sa atin na ating YouTube channel. Sa ating part 6 sa pag-uuling at pag-vlog. Pag-uuling ay magkakaroon na po tayo pag may time po tayo na magkaroon po ako ng oras o araw ay magkapag-vlog na ako ng siguro jungle, forest naman, Tarzan. Wow! Ito lang yung madalian ang ating pagpunta sa bukid dahil marami rin akong gawain dito sa bahay at tulong-tulong ako magulang dahil ako magulang ay matanda na. Dahil kailangan ko rin magpahabang po. Dahil wala ko ditong wig dahil akong wig sa Maynila naiwanan ko sa Caloocan. Malunggat talaga ako para wala na akong gastusin sa pagbili ng wig. Okay. So maraming salamat po sa inyong lahat. Amiga-miga sa ating lahat. So ito ating ito sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel, Bariis Verba Proceeded sa Vlog. Nag-umpisa na tayo niyan pag ng bao. Tapos ang kapatid ko dyan ang siyang gumawa muna yan. Kasi di ko pa kabisado ang paggawa ng uling. Kasi ang first step natin, yung yung uling ay binasa. Lagyan ng tubig, pero iyan hindi yan binasa. Para yan sa gawing panggatong. Yung may mga blower na di kuryente. Yun ay yun yung uling na yan sa blower. Kaya kailangan yan ay tuyo yan at hindi siya maulanan. Kailangan yan ay matakpan at maayos yung paggawa ng salansan ng mga bao. Habang salansan kami dyan ni Utol ay tumulong rin ako pagsalansan. Ako na-atras ako sa usok ay masakit sa mata. Dahil nga sa sobrang kapal ng usok. So habang nagano rin tayo dyan, ay umiikot ako na dahil sa sobrang ng usok sa mata, sa ilong, saka sa ng ulo ko. Dahil nga sa sobrang kapal ng usok mula sa may bao. O makapal kasi yung usok dyan dahil nga maano yung ang apoy dyan sa loob. Tapos yung yung paligid ay nagaano na rin yung usok, umaakit doon sa may mga maganda yan yung usok na yan ay nakakatuloy yun sa pag ng mga nyug, yung mga pesticide dyan or mga insekto, yung mga insekto dyan na nandyan sa mga dahon ng mga nyug at nandyan sa mga bunga ng nyug ay napapalis yan dahil sa pamamagitan ng usok. Kaya nagkakaroon siya talaga yan ng mga bunga at madami yung bunga yung nyug. Dahil nga sa inausukan, kailangan talaga yan. At habang nag-ano rin kami yan ni aking kapatid, at ako tabunan na rin yan ng usok at nandyan ako sa gilid. Sobrang kapala ng usok eh. Kaya yan, habang nag-ano rin ako, panay tulong sa kapatid ko at dyan minsan na natila ko dyan sa kilid dahil sobrang kapal na ng usok. Hindi na ako minsan makita dahil sa tindi ng kapal ng usok. Ganun talaga ang buhay mahirap sa sa buhay bukid. Itiisin talaga natin yung yung pagod. Umpisa na kami yung pag ni Utol yung mga bao. Tumutulong ako dyan dahil nga sa
Dahil kami lang dalawa. At bising-busy rin kami sa pag-ano yan, ng bao para yan dyan sa may butas. Inano namin yan para mana yung mga bao maayos pag-arrangement para lahat ng masalansan na bao ay ano siya, ay maano ng apoy. Kung hindi siya maano ng apoy ay puro lang mga hilaw or hindi maging uling siya. Pangit pag hindi siya maging uling. Tapos yan, nandiyan ako, takpan ako ng usok. Ayan, tumayo ko dyan. Tapos, tingin dyan sa mga bao at sa salansan rin. At habang nakatayo, ang sasalansan. Ayan. At ako lagay dyan ng bao sa tigilid kay para hindi malaya paglagay. Tapos yan ay umupo ulit ako para masalansan yung mga bao. Yan tumayo si Utol dyan, yung nakapulang sombrero. Yan ako naman nakaitim yan, itim sombrero. Nakaitim yan si shotpan. Lumapit ako sa camera. Yan, bumalik na naman ko dun. So, pag ano ko dun balik, na ano ko yung usok, makita ang aking ilok at saka yung mata. Dahil sa sobrang kapalang usok, siyempre, pag makanan ko talaga ng usok ay sakit sa mata, sakit sa ilong. Yan, nagano kami sa salansan habang nagano kami yan ay nagsasalansan para yung pag-apoy na, kung halimbawa mag-apoy na siya, ay lahat yan ay masisigahan siya, hindi siya magiging ano siya, hindi siya mabuo pa rin na maano siya, maano ng apoy para lahat ng mga bao ay magiging uling. Ito may si Utol, tapos mupo ulit. Ayan, tapos sige kami sa lansahan. Yan po, tapos na ano yan, sige kami sa lansahan. Hindi matatapos-tapos talaga yan kasi maraming mga bao. Nalagay namin yan sa butas. So, ako'y tumatayo dahil sa yung usok, dahil sa sobrang kapal. Ano yun sa ilong ko at sa mata. Nalululuha ako dahil nga pumapasok yung usok sa mata ko at sa ilong. Ayan. Kapal ang usok talaga, no? Parang kasing kapal lang. Ang kapal ng mukha. Sana kapal ang mukha. Ayan. At nagana kami yan. Nalagay ko yung bao dyan sa gilid. Nalagay ko dyan para hindi malayo sa butas. Na minutasan namin yun para malapit lang yung bao dyan para masalansan. At mas na mano na siya. Tumayo tayo dyan si Utol. Nanakita siguro ang likod. Ako ay masipag. Panay talaga niya ng mga bao para hindi malayo pag sa lansan. Kaya ginagawa ko dyan, nilalapit ko yung bao sa lansan ulit. Yan, hanggang sige na sa lansan. Siyempre siya, pag talaga ng ganyan na magawain ng bukid, lalo sa pag-uuling ay ano niya talaga yun, masisilan. At hindi yan pwede pabayaan mo yan kay maano yan eh. Pag hindi mo namadali yan at hindi mo rin naayos, ay mapupulbos yan. Magiging abo na lang siya. Kailangan yan, ayusin talaga yan. Lalo na yung pag ng pagsalansan na. Kasi kung hindi mo salansanin yan, hindi rin ang pagkagandang pagkalagay ng mga uling. Tsaka yung iba ay nadudurog. Hindi siya maganda pasalansan. Kaya yung pagsalansan yan talaga ay yung yung dapak. Ano talaga yan? Dapat siya sa rin ng
likuran ng bao para yung pag ng usok or apoy ay mabilis siya magsiga. Hindi siya magiging hilaw. Maayos pa rin siya. Yung daming gawain. Daming trabaho dyan talaga. Ano ka talaga pag ang mga kapisado mo na yung buhay bukit ay marami ka nang malalaman talaga yun. Ayan, habang nag-ano lang, isi lang yung video tumayo yung ulap. Hindi siya tumomba, tumayo yung ulap. Ang ganda tingnan ng ulap. Kasi puting-puti siya. Puting-puti kasing putiin ang Amerika. Wow, sana all. Ayan. O naman dyan ay nag-ano naman ako dyan ng mga bao. Para sa ilapit namin yan sa may butas. Si Gigi, siya rin din kasi siya marunong. Parang ko, hindi ko makapasya ng pag-uuling na. Yan, gano'n lang talaga yan. Gano'n lang talaga ang proseso. Yung nauna ng mga na-upload na ay nagbalot lang kami ng mga buko nun. Ito ay namin. Sinindihan na namin yung mga bao para. Tapos na maubos na yan. Maraming proseso po yan eh. At hindi mo pwede yan. Yan mapulbos or magiging abok or magasa ano pa. Huwag daw. What? Pabayaan mo. Mawawala yung uling niya. Yung uling. Habang ako na nag-ano niya, siyempre, pera din yan. Ang isang sako yan, ito sa may bari is, ang isang sako 700. Sakong uling yan. Galing panggatong. Kasi yung uling na yan ay hinanay sa mga blower. Ayan. Ito pong blower. Ayan. Tumutunog yan. Yan ang ginagawa sa uling. Siya uling. Yan lalagay yan dyan. Yan na siya. Yan, nakita na natin. Yan po ang blower dyan. Yan po ang anong pag-ano ng uling. Yan. The blower. Green tea. So, habang na tayo dyan. Lalakad ako dyan sa kuha ko ng tatakot na. Hindi pa pwede. Tapos, tikot ako dyan. Kuha pala ko ng kahoy. Ayan. Hindi pa pala pwede. Bao lang pala kasi dahil pa pang bao. Ayan. Habang pag-anano ko dyan, nilalapit ko yung bao. Pati utay. Paubos ang ano yan. Yung bao dyan. Yan, namadali namin yan pag ano, kaya para mabilis naman pag ano ng uling na process. So, nalapit namin, at saka yung namin yung lupa para yung lupa ay yun po ang aming bantak ito sa may uling na. Iuuna muna namin pagtakip yung balat ng saging. At yan. Kami na yun ng bao dyan kasi para mabilis na siya masalansan. Kaya inalapit ko dyan sa may putas. Ang habang nagano kami yan ay ako naman sipag talaga. Kapag hindi tayo magsipag-sipag sa bukid ay hindi rin magagawa yan. Kung habang ikaw ay nakapanood pag-subscribe naman sa ating YouTube channel Barry Isber Bacosis Vlog at pag-follow naman sa ating Facebook page Barry Isber Bacosis Vlog. Huwag kalimutan din po ay mag-follow po sa ating Facebook account para lagi tayo ma-update. Yan, pinukus na natin yan. Yung ating vlog. Dami na yan dyan. Lapit na. Yan, ano na yan namin yan. Yung ibang bawang dyan ay salansan na namin at malapit na yan maubos. Yan sa may butas.
At yung usok ay puting-puti, kasing puti ng Amerikana. Wow! Sana all. Ayan, ikot-ikot yung usok yan. At ako naman dyan ay palakad-lakad, pabulag-bulag lang. At nandyan, nakikita naman natin at yung nakahanda na yan ang balat ng saging. At yun si Otto dyan ay naglakad-lakad, lakad ng lakad at dyan, patungo na dyan. At palapit dyan sa may puting usok na Amerikana. Sana all. Ayan. Woo! Hindi nga. Ayan. Lapit-lapit na dyan. At sit up na rin yan. Paputi yung usok na usok. What? At ayan, habang nag-uusok na, umuusok na rin yung ano ko. Yung so, ayan. Tapos lang. So, ay nako, pag ano talaga, pag hindi mo kabisado talaga ang bukid, ay mangangapa ka talaga at hindi mo alam kung anong mga gawaing bukid. Makatunganga ka lang kung ikaw ay laki ka syudad. Pagdating mo sa mga probinsya o kabundukan o bukid, ay wala ka talagang alam sa mga ganyan. So, yan na. Boss na siguro yung bao. Yan, na ganoon doon sa may abang rin kami gano'n yan ay nag-snack ako. Yung binuksan ko muna yung biskuit. Habang nanood ako ng usok. Na puting-puti, nakasing puti ng Amerikana. Ayan, umano ko yan, yung kahoy. Hindi pa pala yan. At anong ko lang yan ay nakasit-up na yan. Lahat na yan, nakasukat na. Ready na lang paglagay dyan sa may dyan sa may ng butas. Habang nagano tayo dyan, ibang butas po yun. Ayan. Yan. Tingin-tingin lang muna tayo. At pasitap-sitap lang muna. Ayan na naman, ay nagano tayo. May sigaw to lang dyan mag-isa. Ako nakatingin lang, ay kumakain ako ng biskuit. At si Utol ay talaga siyang nagpapasigid yan ng mga tapos na. At masalansan na lahat-lahat ng bao. Yan, ako na naman dyan ay patayo at pakain-kain. Sana all. What? At yan naman ang usok na ang puting-puti ng usok. Ang ganda pagmasdan yung usok. Kasing ganda ng ikaw. Nanonood, maganda. So, oh, maganda, wow! Miss. Ang ganda mo. Katulad ng usok, maganda, puti. Oh, sana, wow! Parang nasa lapaap tayo. What? Miss. Ayan, habang tayo dyan, ay mayroon din tayong kain-kain ng biskuit para naman tayo ay hindi magutom habang nagtatrabaho. Si Uto na lang dyan mag-isa kaya malapit tayo ng ating mga baon na masalansan na lahat dyan sa may butas. Ibang butas po yun. Ayaw, lima! Ang iniisip mo eh. Ay, yan na habang nag-ano tayo yan. Nag-ano si Uto kasi hindi pa na naubos yung pasalansan ng bao. Nang ano siya, nangkampat siya. Ayaw, lima! Tinapas niya na, siguro, ayan, tinapas niya na. Diyan lang niya muna siya. Tapos niya yan, sige, lagay siya lang dyan. Hanggang kanyang kamay ay malagay dyan. Ayaw, lima! Saan siya, medyo nag-ano na ng apoy. Pubos na lang yan. Ubusin na lang niya yan, kaunti na lang, ilang piraso na lang. Tapos niya matatapos na siya, sana all. Matatapos na siya. Ayan, timing na lang, timing. Habang timing ay siya ng timing din. Ayaw, lima! Dito na lang ako nakatingin sa kanya at ng kamera, nakasitlap ng kamera. Ayan, nagano kami yan, malalapit na matapos. Pag masalansan na lahat yan. Oo, maano na lahat yan. Maano na yung apoy. Oo, maano na yan, maprakutan na. Ano yung prakutan? Wala po kung anong prakutan. Basta sinabi ko lang. What? Ayan, nagano na naman dyan. Si Utol. Ayan, ginapit ko na yung kamera para makita yung puting-puting usok na maputi kasing puti ng Amerikana. Sana all ay Amerikana. Kung ikaw man watching ng Amerikana ay sana all ikaw na lang. Yan.
Ayan, umangat na naman yung usok. Lahat. Nakita ko na naman. Meron pa palang hindi pa naubos. Bakit hindi pa naubos siya? Kasing ubos mo na rin ay hindi pa nauubos. Sana hindi pa nauubos. Ayan na, linapit na natin. Malapit na siya maubos. Kaunti na lang din. Kaunti na lang. Kaunti na lang. Kaunti na lang. Pasensya ko dyan. Ay hindi pa nauubos. Ayan na. Nagkalat na yung usok. Yung puti. Nagkalat na yung puti. Nagkalat ng mga puti dito sa Pilipinas. Puti, pula. Ayaw, di ba? Ang puti ay naging puti. Puti kasing puti ng usok na sana all. Ay kasing puti ng white leghorn. Ayan, maganda-ganda dyan. Ano yung mga usok, in-vlog ko yung usok. Ayaw, di ba? Paglagay dyan, at dyan yung usok. Usok lang muna tayo. Para walang lamok. Patapos na. At yung apoy na. Bising-bising na rin kami yan dyan, ni Otol. Bang nagano na rin yan. At mayroon naman yan dyan. At paubos na. At wala na yatang mabao. Yan, paubos na. Si Otol na lang dyan. Ay, hindi na makita dahil murag siya. Murag ayaw, di ba? Hindi sana joke lang. Yan, malapit na siya dyan. At kaunti na lang dyan. Yan. Malaki-laki na lang siya ng bao dyan. At patapos uling. Akala natin dito lang sa probinsya gumagamit ng uling. Pero doon sa Maynila, ang ginagamit na uling yung kahoy. Yun ang ginagamit na uling doon sa Maynila. Sa buong Metro Manila yan. Ang uling doon, kahoy. Meron naman, bibihira lang doon uling na kabao mula sa may Quezon Province. Mula sa may Sorsogon at saka Batangas. Aywan ko lang sa Laguna. Kasi sa Laguna mayroon din mga nyugan doon. Pero karamihan talaga ng mga hinuuling mula sa may Quezon Province. Dahil yun ang pinakamaraming sentro ng nyugan sa Quezon Province, sa Tigbalao, Tagkawayan, kay Kuya Isto, ang aking suki sa Tuyo. Yun, karamihan doon mga nagde-deliver ng mga uling. Mula sa may Tigbalao, Tagkawayan, sa Tanawan, Quezon, Katanawan, tapos may Sorsogon. Basta't maraming mga bayan dyan sa may Quezon Province na nagkukupras, ginagawa rin yung uling sa may Quezon Province. Kaya hindi tayo dapat sana ay tayo ng mga taga Region 8 or taga Biliran at saka Leyte at Samar ay kailangan bigyan natin importansya ng mga nag-uuling dahil kung wala ang nag-uuling, lalo kung wala tayong silin, wala naubusan na tayo ng gas, mahalaga ang uling at saka yung kahoy na gawin nating panluto or panggatong. Ang mga mahihirap lang makarelate nito, kung mayaman ka ay hindi ka makapag-subscribe. Pero siguro kung mayaman ka, kung nakarelate ka at naawa ka sa amin, paki-subscribe na lang din ating YouTube channel at pakipindot ang ating followers sa ating Facebook page para makatulong tayo sa charity. Kasi nakatulong na ako sa Maynila kahit 100 subscriber pa lang yun ha. 200 subscriber pa lang yun. Nagbigay kami ng 200, 100, 1,000. Kaya pa kayong monetize na ako sa YouTube. 1,000 na aking subscriber. Ay sus. Marami tayong tutulong. Pagpapaaral na sa college. At mga sunog at saka mga lindol. At saka yung nangyayari sa atin, sa ating bansa, yung kalamidad, lalo na sa Region 8 or sa Region 7 at sa Mindanao, maraming mga trahedya or kalamidad na dumadating po sa ating bansa. Yun po ang dapat natin na matulong-tulong po tayo pag-subscribe. Kasi ang pag-subscribe ay yung pa makatutulong po sa atin na marami na naghihirap. Hindi na talaga asenso ang ating bansa dahil kahit sinong maging presidente. Kaya kailangan ng mga vlogger, ng mga charity na katulad sa amin, ay tulungan ninyo mag-subscribe ang aming YouTube para marami din tayo matulungan. Malay natin, kayo nakasubscribe, ay matulungan din sa pagpaaral ng inyong anak or ang inyong mga bahay na sira, wala kayong pera, wala kayong bigas, ay kami ay magbibigay kami ng bigas. Pupuntahan namin yan. Tapos ibablog din namin para transparent. Kasi kapag hindi na din namin i-vlog, kung may mga sponsor na mga bigas at saka pera na mula sa mga OFW or mayayaman ng pamilya,
Kung hindi namin ibablog po yan, baka hanapan po kami. Kami yung magiging kawawa nito. Baka sabihin kurakot namin. Kaya kinta transparent yan, ibablog po yan para makita ang mga nagbibigay ng donasyon at sponsor ng mga pera, gun goods man or madamit. Ganon po ang sitwasyon ng social media sa charity vlogger. Kailangan transparent. Ipapakita po yan. At hindi pwede yan kunin ng gobyerno na bakit video-videoin pa. Kasi naririnig ko sa social media at nakikita ko na may nagsasalita, bakit dadaan pa sa kanilang opisina? Hoy, for your information, kurakot na ang ating bansa, kurakot ng ating gobyerno. Kahit sino pa magpalit ng ating gobyerno ay makurakot. Hindi na talaga magbabago. Kapag ibinigay namin halimbawa mga charity vlogger na kahit hindi charity vlogger, kung ibigay namin doon sa gobyerno o sa mga ahensya ng gobyerno, baka kurakutin lang, mawawala lang aming mga sponsor mula sa mga sponsor, mula din sa bibigay namin, mula sa amin, baka wala lang silbi, mapupunta lang sa pangurakot at hindi maibigay agad. Ganon ang gusto nila, hindi pa pwede yun. Pinagpaguran namin yun, tapos bibigay doon sa mga ahensya ng gobyerno, sa DSWD, kung sino man nila dyan, may LGU, ano kami bali? Ang pinagpaguran mula sa mga sponsor, tapos bibigay, ano ka, sinswerte? Kaya mga vlogger, mga namomonetize na, ay may mga tax kami, malalaki yung mga tax. Kung monetize ka na at magbabayad ka buwan-buwan ng taxes, ano ka, sinswerte? Lahat yan ng mga vlogger sa buong mundo. Hoy, gising ka ang gobyerno. So maraming salamat po sa inyo. So tatapos na natin na vlog sa part 6 sa ating pagbabalat, sa ating paggawa ng uling. Kahit pagod na pagod po ako. Kaya ang ginagawa. Kailang po, hindi ako susuko, hindi ako surrender, hindi ako mangina ng loob. Kahit isip ko na pag-isip ko na itigil na lang dahil napagod ang katawan. Mula noon hanggang ngayon, pero hindi ako titigil. Habang mahininga ako, habang kaya ko ang aking katawan, habang nabubuhay ako sa mundo, hindi ako titigil sa pag-vlog kahit walang nanonood or may nanonood or may nasa-subscribe or may nagpa-follow or walang nagpa-follow, tuloy-tuloy na ako sa pag-vlog. Okay! Bagong update para hindi mamatay-matay ang aking lahat ng social media platform ng mga account ko para buhay na buhay ang aking lahat ng mga social media platform, YouTube, Facebook page, Facebook account, TikTok, Instagram at iba pa mga social media platform. So dito na lang po natin tatapusin ng ating vlog. Saan man tayo sa dako ng digdig at sa ating bansang Pilipinas. God bless and bye-bye.